So, ikikwento ko yung last na encounter namin dun sa sinumaan. CEO ko nun si Captain Luzon. Ah, ano yun? Yung last na encounter namin, ano yun siya? Ah, unexpected ba kasi ilang araw na kami, ilang buwan na kami nag-ooperate doon, negative na sila, talagang wala na. Yung bigla kaming sinip, nag-ship kami, punta doon sa may sinumaan, doon kami na-encuentro. Grupo yun ni Radulan Sayron. Naka-recover kami ng pera na 1,000 plus yata yun, mga naiwan nila na backpacks, mga bigas. Tapos may nakita rin kami na mga dugo doon. So, ibig sabihin yun, may natamaan doon sa kanila. Sa amin, wala. Yun yung pinaka maganda rin yung accomplishment namin doon kasi walang naging may galos dun sa kasama namin, dun sa kanila, alam namin na may natamaan sa kanila kasi may maraming dugo dun sa pwesto nila nung nag-clear kami. Yun yung pinaka last na encuentro namin dun sa uh, Tumatangis. Tumatangis, hindi sa bundok ng Sinumaan. Yun, yung last na encounter namin. Hindi na nasundan yun kasi puro ano na kami, MBO doon sa barangay Pansol, barangay Kanagi, barangay Buhanginan, dito sa lahat ng barangay no na sakop ng Patikul, doon na kami nagpo-focus sa MBO. So wala nang nagiging encuentro na nangyari. Kasi yun ang dandahan na silang nag-surrender. Maraming nag-surrender, marami ding namatay dun sa kanila na. Kaya siguro na naisip din nila na wala talaga tayong kalaban-laban pag gobyerno yung kalabanin natin. So, yun na. Maraming namatay sa kanila, maraming nag-surrender. So, yun, naging peaceful yung ulo. Ano na siya, masasabi namin dun sa ibang barangay na kinandakan namin ng MBO yung mass bis operation is ASG free na siya. Kasi nang-evaluate naman na yan ng higher headquarters. Kinukuhanan ng mga data. So, ASG free na siya kasi wala na siyang namamataan, wala nang nababalitaan, wala na rin talagang pumupunta doon. Kasi yung mga dati na mga target personalities surrender na. So, yun, may mga ilan-ilan pa na mga barangay na may reports na may hindi nag-surrender pero siguro naisip na rin nila na wala silang patutunguhan kaya yung iba nag-surrender na rin talaga. Ganda yung MBO talaga, isang K doon para hindi na masundan yung mga enkwentro na nangyari. Hindi na siya maganda na yung pamumuhay nila. Hindi lang sa mga barangays, kundi sa municipality na sa whole. In fact, marami na dong bumibisita na mga mga taga-ibang lugar na bumibisita doon kung dati hindi nila napupuntahan, ngayon napupuntahan na nila kasi clear na nga, wala nang kalaban. Masabi mo na wala nang kalaban kasi dati hindi ka man pwede mag-bike o magmotor-motor diyan sa Hulo dati kasi pag ma-identify ka nila na sundalo ka or hindi ka nila kalahi, talagang may mangyayari sa'yo. Pero ngayon, makita mo, kahit dati, kung bagong dating kami, 4 na sasakyan, 5 sasakyan yan, mag-convoy para lang mamalengke. Napakahirap na sitwasyon nun. Mamalengke sila. Mamalengke kami, 4 na sasakyan yan. Puno lahat ng escort yan kasi nga, grabe kagulo noon.
Pero ngayon, makikita mo isang KM na lang, 4 na escort, yun na lang. Kasi ano na eh, masasabi mo na wala, clear na. Pero hindi pa rin naman, nasa atin naman, hindi man talaga tayo kumpiyansa, pero yun na nga eh, sa tagal-tagal namin doon, ah, talagang ano na siya, talagang hindi mo na kailangan ng dati maraming sasakyan na mag-marketing lang ngayon. Isa, dalawa, okay na yan na mag-marketing kasi tiwala ka na marami ka ng mga kumbaga, marami ka ng mapagkatiwalaan dyan sa kalsada na nakandakan mo na ng NBO, may mga BPATs na dyan, may mga kafgo na dyan, may sila na mismo yung protekta dun sa barangay nila. Kaya alam nila na wala na dito kasi taga doon sila. So masasabi nila talaga na wala na sir, wala na dito sir. Okay na yung barangay namin. Hindi na siya magulo. So marinig mo ngayon napakaganda sa loob. Napakaganda sa feeling na marinig mo yung gano'n na sir. Wala na sir, okay na sir dito sa amin. Wala na sila. Talagang mapayapa na yung ano nila. So, papasalamat talaga ako na dumating yung special forces doon para sa kapayapaan ng Sulu. Sa Basilan, sa Hulo. Yung isang hindi ko makalimutan doon is ah yung focus military operation. Yung ilang days na lakad, ilang days na nandun ka sa bundok. Tapos bababa ka lang ng kalahating araw para mag-charge ng battery, ng radio, Aris. Then pagkahapon, akyat ka na naman, kuha ka ng resupply. 7 days na naman. Pagkatapos ng 7 days, baba ka. Mag-charge ka na naman ng radyo, hindi ka nga makaligo. Dati doon, grabe talaga doon sa sa Hulo. Talagang yung focus military operation doon is hindi siya napuputol na halos araw-araw talaga. Araw-araw din maririnig mo, halos araw-araw din may enkwentro. napaka napaka hirap ng sitwasyon noon. Nung pagdating namin noon, 2018, napakahirap. Halos kaliwat kanan may enkwentro. Kasi kasagsagan yun ng pananalasa ng Amo Sayyaf. May kinikidnap, may mga pinatay. Sus, napakarami. Maraming nangyayaring hindi maganda. Kaya talagang tinutuko sila nung gobyerno. Araw-araw, conduct ng division operation, brigade operation, battalion operation. So, masasabi ko nga sarili ko na halos sasabi ko na 50% ng tao sa Sulu, mga sundalo. Napakarami na. Karami ng unit na nandun para lang maklear yung Hulo. Araw-araw yan. Halos ilang oras yung pagitan. Enkwentro dyan. Umaga, pagkatangali, enkwentro. May enkwentro na naman. Narinig namin kasi malapit lang yung kalaban niya. Nasa bundok lang. Naririnig mo may enkwentro araw-araw. So, yun. Focus military operation, pang maramihan talaga. Sa kadami ng sundalo na nandun sa bundok. Kaya yung mga Abu Sayyaf pupunta doon sa barangay. Kasi araw-gabi yan, binubomba yan sila. Binubomba sila ng iba't ibang unit. Kasi makita mo yung mga taguan din nila. Sa ilalim, naghuhukay din pala sila. Naghuhukay sila doon sa ilalim ng mga batuhan. Doon sila magtago. Ang gumagawa sila ng tunnel. Doon sila magtago. Kaya kahit bombahin sila, hindi sila maapektuhan doon kung hindi talaga masakto doon sa
sa binutasan nila. Ayun, napakahirap ng sitwasyon nun, hindi halos hindi ka na makaligo dahil dun sa focus military operation na yun. Operation man araw sa araw, gabi, paggabi naman bombahin na naman sila. Kaya siguro yun na napilitan na yung iba na may nag-surrender nga sa amin dun, payat na wala nang pagkain. Kasi nga, wala na, hindi na sila makalabas dun sa ano barangay, hindi na sila makalabas dun sa kuan kasi maraming sundalo. Yun yung ano, mahirap na experience ko dun. Sa pauwi ka na nga lang andun ka pa sa area. Doon ka na lang papalitan, uuwi ka na. Arinar ka na, doon ka palitan sa area. Hanggat hindi ka umuwi doon, operate ka. Kaya, pag makauwi ka talaga susulitin mo kasi hindi mo na alam yung susunod na mangyayari sa'yo. Yung kagaya nung sa amin na na-encuentro yung kabatch ko na maliit pa naman yung anak niya. So, yun, napakahirap. Napakahirap ng sitwasyon dati. Alala ko, hindi siya madali na mga operasyon na ginawa namin doon. Ah, yung experience mo talaga na bilang isang sundalo doon, talagang masasabi mo na hindi madali kasi napakahirap. Halos araw-araw ka-operate. Halos araw-araw, araw-araw ang basa. Kasi lalo na pag tag-ulan, yun talaga yung ano mo dun. Minsan pa nga, nag-operate kami dun, abutan kami ng bagyo dun sa taas. Basa lahat yung mga ano namin, gamit namin kasi bigla, gabi, napakahirap. Hindi lang kalaban yung ano mo, umaabutan ka pa ng kalamidad dun sa taas. Napakahirap. So, pagiging sundalo talaga hindi madali. So, nagpapasalamat na nga lang kami after nung 2022, medyo naging okay na. Umpisa na yung mga puro ano na lang, puro barangay na lang kami, yung MBO na lang yung ginagawa, hindi na yung nag-ooperate. Hindi na talaga nag-ooperate dun sa bundok. Barangay na lang yung focus namin. Kasi yung dinidevelop namin yung mga barangay. So, yun, maraming mga nag-surrender, maraming namatay din. Yun yung mo naman ng cycle, yun yung part ng buhay. Kasi, yun na nga, may mga kalaban man tayo. Pero yun na, napakaganda ng ginawa ng Special Forces dun sa ulo. Hindi siya madali. Sabihin mo, hindi talaga madali. Yung ano nga, ginawa namin doon sa isang barangay. Doon mismo sa Kabuntakas, especially. Habang nandun kami, tinutulungan namin sila sa mga ano nila, araw-araw nilang ginagawa sa pamumuhay nila. Kung magtabas sila, magtabas din kami. Kung yun, tulong-tulong kami dun. Kung ano yung mga meron kami, sinishare din namin sa kanila. Kung meron din sila, yun, ganun din. Ano, kasi yung season ng prutas dun,
kahit ilang sako yung kunin mo dun na lansunis, mangustin nga nga, ibibigay na lang sa'yo kasi yun nga yung tiwala nila, yung pasasalamat nila sa'yo. Hindi lalo sa hulungan ma-assign, pati asawa ko, halos lalo na yung mababalitaan siya na may engkwentro, umiiyak. Lalo na nengkwentro kami nung kulas kasi nabalitaan niya. Hindi ko rin sinabi sa kanya pero nabalitaan niya. Yun ang grabeng iyak niya, bakit hindi ko rin sinabi kasi awat kasi pag nag-operate o kaya may lakad, hindi talaga ako nag-inform sa kanya. Kasi ayoko rin na mag-alala siya. Yung isang kuwan ko rin talaga na hindi ako mag-inform sa kanya. Mag-inform lang ako pagkatapos na ganito, may lakad kami sa ganito. Yan, kaya ngayon lang ako nakakontak sa'yo. Ngayon lang ako inform sa'yo. Ayun, naintindihan naman niya na talagang buhay ng isang sundalo is hindi araw-araw is na-communicate mo siya. Kasi may times talaga yung mapuntahan kayo na walang signal. Hindi mo siya ma-communicate. Kung may signal man, hindi rin pwede na puro text-text o chat-chat ka lang doon kasi siyempre alert ka palagi. Hindi, minsan lang kung may mga time na medyo kalmado, yun, nag-i-inform na dito ako sa ganito. May lakad kami. Ganon. Pero usually talaga hindi ako nag-inform para hindi rin siya mag-alala. Malalaman lang niya sa yung mga asawa din ng tropa na ganon. Pero ako hindi ako nag-inform. Para iwas alalahanin niya kasi bawal ma-stress yung nadagdagan mo pa yung stress niya. Stress na nga siya sa mga anak mo, maragdagan mo pa. As much as possible, nililihim ko lang yun. Kasi yun naman talaga ang dapat. Huwag mong ipaalam sa kanya kasi confidential yun na hindi mo dapat ipaalam yung mga ganong klaseng bagay. Mga ganong klaseng mga ganong klaseng lakad. Hindi mo dapat in-inform yun kasi yung secrecy dun hindi na baka madula siya o kaya sabi niya rin sa iba kaya hindi ako nag-inform sa kanya sa mga lakad. Lalo na yung mga talagang positive o delikado. Malalaman lang niya pag tapos na. Gaya nung nangyari na sa Igasan na enkwentro, hindi talaga ako nagsabi sa kanya. Nalaman lang niya kasi yung isang tropa namin nag-inform nung nasa batalyon, nag-inform na na-enkwentro kami. So, yun, nalaman niya, tawag siya ng tawag sa akin, hindi ko talaga masagot kasi siyempre, kailangan naman sagutin mo yun na basagan ka ng bungo doon. Kung hindi mo talaga siya ma-entertain kasi intense yun eh. So, yun, isang experience ko na talagang hindi ko makalimutan. No, akala ko dati kasi, yung pagdating namin doon, parang ako baga, hindi naman ako bago doon sa mga na-encounter, pero nung napunta ako doon talagang sabi ko iba yung labanan dito. Iba talaga yung way nung pagkikipaglaban nung kabila kasi dati dito sa Basilan kasi ano dito yung isang ano dito is Pintakasi. Yung ibig sabihin ng Pintakasi yung baga yung community mismo, halimbawa kung may kwento ka dyan sa may barangay na ganyan, yung community mismo dyan, tutulong yan dun sa mga kalaban para makapatay na sundalo, kung baga ganun ba, mga agaw ng baril, ganun. Mga civilian na yun, pero sila yung isang tumutulong dun sa mga kalaban para makakuha ng baril o kaya makapatay na sundalo. Yung ano, pero sa ulo iba yung encounter doon. Talagang ubusan kayo ng tapang. Kayo. Marami na sila mismo. Yung pagkaunang na encounter namin ng balita doon, mga nasa
60 or 70 sila eh. Kaya marami sila. Minsan nga may report sa amin na abot sila ng 300. Ganun. Wala, puro fully armed yun. Wala masasabi na puro may baril yun. Whereas dito kasi sa Basilan dati, ano yun? Yung mga may baril, ilan lang. Hindi lahat nung nandun na kalaban mo may baril. Yun na nga yung pinta kasi. Yung intention lang yung iba. Manguha lang ng baril, mangagaw ng baril, manguha ng baril sa sundalo. Yun, pero doon hindi. Marami na sila mismo. Yun yung kaibahan doon. Tsaka ubusan kayo talaga ng tapang doon. Hindi yung gera na laban, takbo ganun. Hindi. Talagang ubusan kayo ng tapang, ubusan kayo ng bala doon. So, magaling yung taktika nila doon. Kaya maraming marami silang na wounded na tropa kasi yung tactics nila iba, kakaiba. Yung tactics nila is ipunin nila lahat yung mga firepower na malalakas. Bawa yung M203. Halos makita mo sa sa 12 na grupo nila halos naka M203 lahat yan eh. Halos nakatubo lahat yan. Kaya ang ginagawa nila pag naenkwentro sila is iniipon nila yung mga M203 nila, sabay-sabay sila nagpaputok. Kaya yun ang pinakamaraming impact na wounded yung tropa. Kasi akala mo nagpapaulan ng granada eh. Yun yung isang taktika nila. Sabay-sabay. Halimbawa nasa mga 20 M203, 20 M203 yung salubong sa'yo din. So, yung maraming tropa na wounded dahil doon. Isang taktika nila. Yung iba yung labanan doon. Yung mga tactics na nakukuha nila. Iba yung way ng pakikipaglaban nila. Iba din yung dito kasi dati. Halos may mga civilian na tumutulong sa kanila. Tumutulong na makikipaggera pero doon hindi. May tumutulong man sa kanila pero yung mga nagbibigay lang ng pagkain. Hindi talaga yung tumutulong yung para makikipaggera. Hindi. Yung mga nagsusuporta lang sa kanila. Ibibigay sila ng pagkain. Kasi nilockdown namin yung nila doon para hindi sila masuportahan ng pagkain. Yung mga, siyempre, yung mga kamag-anak nila o yung mga supporters nila, yung nagbibigay sa kanila ng kwan para makakain sila. Yung nila doon. Pero sila mismo talaga, yung mga kalaban mo, fully armed yan. Lahat yan may baril. Yung dyan sa kanila. Tsaka marunong sila doon sa taktika. Yun na nga yung sinasabi ko na yung mga lahat ng malalakas ng firepower na ipunin na sabay-sabay sila puputok. Napakalaki impact yun pagdating na sa amin. Kasi hindi siya yun yung tactic nila na hindi namin naalaman nung una na ganun pala yung taktika nila kaya maraming na-wounded sa amin. Yun yung isang taktika na hindi namin makakuha. Hindi namin nakuha nung una. Pero sa tagalan, nalaman namin na ganun kasi yung mga nag-surrender sa kanila, yun yung sinasabi nila eh. Ganun yung way ng pakikipaglaban nila. Ganun yung taktika nila para maraming ma-inflict sila ng casualties. Totoo naman kasi ilang unit yun na may 13 na wounded, may 20 na wounded, ganun. So, yun yung pinakamalaking taktika nila na ginagawa na marami na inflict na casualties. Kasi doon sa taktika na gano'n. Yung nagsabi din doon mismo Abu Sayyaf din. Ang mga nag-surrender. Ganun daw yung pinagawa nila. Sa akala ko nung una din kasi talaga nung pagdating namin doon yung gera doon, parang ganun lang din dito sa Basilan. Pero iba yung taktika nila doon. So, pero kahit ganun pa man, hindi rin talaga sila magtagumpay. Pag gobyerno yung kalaban nila, hindi sila magtatagumpay. Kasi yun na nga, hindi man sa lahat ng bagay, mahanapan sila ng paraan paano sila matalo.
Hindi mo talaga hindi mo talaga predict kung ano mangyayari sa laban. Kaya bago prior ka mag-jump off, talagang hingi ka muna ng guide sa kanya sa nasa taas para i-guide ka niya always. Yun yung napaka magandang weapon na isa din na humingi ka muna ng guidance sa Panginoon bago ka mag-jump off. Prior to jump off, maghingi ka muna ng guidance sa kanya para masabi mo talaga na safety yung gagawin niyo na operation. Hindi siya gagabayan ka niya sa buong operation na gagawin. So, yun yung isang way para manalo. Hindi naman sabihin na manalo, baga ma-accomplish yung mission. Yun yung isang way na talagang ma-accomplish yung mission. Hingi ka ng guidance sa Panginoon sa lahat ng pagkakataon. Prior to jump off, tapos mag-jump off, ganun. Hingi ka ng guidance sa Panginoon para gabayan ka all throughout sa operation. So ako nagpapasalamat ako sa lahat ng operation na ginawa namin. Masasabi ko na talagang nag-guide ako ng maayos. Nag-guide ako ng Panginoon kasi nasa bingit ka na ng kamatayan, nasa bingit ka na ng ipindro. Talagang kung may pananalig ka sa Kanya, maliligtas ka. Gagabayan ka niya sa lahat ng operation na gagawin. Yung sa last na encuentro namin, yung isa ako sa radyoman. Radyoman ako noon ng team. Kami yung ng team talaga na naka-encounter doon sa face-to-face doon sa kalaban. So pangatlo ako. Yung guide ko, yung guide namin na sa team, may tama yung ano niya, natamaan yung pouch niya ng bandolier niya dito. So ako nasa sunod niya. Kaya nga masasabi ko talaga na swerte talaga ako. Talagang ginabayan ako ng Panginoon kasi kung kataon na medyo gumanyan na lumis ako ng konti, sigurado yung tumama sa kanya papunta sa akin yun. So napakaganda na maayos yung paghingi mo sa kanya ng gabay bago mag-operate. Then pagkatapos mag-operate, yun talaga. Hindi ko makalimutan na pag nandyan yung Panginoon sa'yo, kahit gaano man yan kahirap, gaano man yan ka-intense, sisiguro mo talaga na ligtas ka pag humingi ka ng guidance sa Kanya. So, number one talaga natin matandaan na sa lahat ng ating gagawin, sa lahat ng ating mga daily activities o sa mga daily routine natin, seek God first talaga. Humingi ka, pinakaunang gawin mo, humingi ka ng guidance, humingi ka ng protection sa Kanya. Talagang ililigtas ka niya sa lahat ng pagkakataon. Hindi lang sa operation, hindi sa buhay-buhay natin sa araw-araw. Hindi natin kalimutan yung Panginoon sa araw-araw na ginagawa natin.